Pagpapatuloy na natin ang chapter 11 at 12. Nag-umpisa ang chapter kung saan ay may liwanag at nagising na ang ating bida na ilang araw na nasa ospital. Naguguluhan siya sa mga nangyayari dahil kailan lamang ay akala niya ay patay na siya, napaisip siya na ang lahat bang yun ay isang panaginip lamang. Habang iniisip niya lahat ng nangyari ay may biglang pumasok na lang sa kanyang silid. Nagulat siya at napatanong kung sino sila. Nagpakilala naman sila na sila ay Korean Hunter Guild Inspector. Nagulat si Jinwoo sapagkat hindi niya alam kung ano ang dahilan kung bakit siya binisita ng mga ito. Kinuwento ng mga ito kay Jinwoo ang buong kaganapan ng madatnan nila na nakahandusay si Jinwoo. Lubos na hindi makapaniwala si Jinwoo sa nalaman niya at sa kabilang banda ay nagulat siya na 3 araw na pala siyang walang malay sa ospital. Kinamusta naman niya ang kalagayan ni na Mr. Song at Ju Hui. Ayon sa mga ito, maapektuhan na ang trabaho ni Mr. Song dahil sa pagkaputol ng kanyang kamay. Nasa kanya na lamang kung pipiliin niyang magretiro. Si Ju Hui naman ay kasalukuyan na nagpapagaling dahil sa extreme trauma simula nung nangyaring iyon. Elalahad din sana nila ang kalagayan ng iba pang hunter na nakaligtas. Subalit pinigilan lang ni Jinwoo ang pagsasalita nila sapagkat naalala niya kung paano nila inabandona sina Jinwoo sa nangyaring iyon. Sa kabilang banda ay sinabi ng Hunter Inspector na 6 lang silang nakaligtas sa double lair. 6 nito ang mga hunter ay talagang laging nasa panganib. Matapos ikwento ng mga nakalabas sa dungeon ay agarang pumunta ang Inspector at White Tiger sa dungeon. Nung nasa location na sila ay wala na doon ang mga rebulto na nilahad sa kanila, ang nandun na lamang ay si Jinwoo na nakahandusay sa altar. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig si Jinwoo at kita sa kanyang muka ang pagkagulat. Ayon sa Inspector ay hindi din sila makapaniwala at kung pagsasamahin ang buong pahayag ng mga nakaligtas sa pangyayaring iyon. At yung mga katawan na natagpuan sa dungeon ay posible na si Jinwoo daw ay nakaranas ng double awakening. Ayon sa kanila ang stat ng hunter ay nasisimula pag nakakaranas sila ng double awakening or power. Merong pangyayari na ang isang C-rank hunter ay nagiging isang A-rank or B-rank to S-rank nang dahil sa double awakening. Inilabas ng mga ito ang isang magic power detector upang malaman kung nag-double awakening nga ba ang ating bida. Ayon sa isang inspector ay kung meron nga silang nakalaban na death level monster na kinuwento ng mga nakaligtas, ay dapat ni isa sa kanila ay walang makakaligtas at mga A-rank at S-rank lang ang may kakayanan na makaligtas sa ganun sitwasyon. At hindi siya makapaniwala na pagdating nila ay nawala lahat ng monster at napaisip sila na si Jinwoo ay nag-double awakening. Sapagkat siya na lang ang naiwan at nakaligtas nung mga oras na nakalabas ang mga kasamahan niya. Subalit nang sukatin na ang kanyang magical power ay wala pa ding pagbabago. At baka sa mukha ng isang inspector ang pagkadismaya at ayon dito na ang isang mahina ay mananatiling mahina. Kasabay nito ay nagpaalam na siya kay Jinwoo ng may halong pagkadismaya. Sa pag-alis nila ay napatingin sa taas si Jinwoo at napasabi na hindi ba nila nakikita ang tila ba isang quest na nasa kanyang harapan at hindi siya makapaniwala na hindi nila ito nakikita. Napahiga at napahawak siya sa kanyang paa at dibdib kung saan siya nasugatan. Hindi siya makapaniwala sapagkat siya ay maayos lang at parang walang nangyari. Hindi niya maunawaan kung ano ba ito talaga ay panaginip o katotohanan. Habang pinagmamasdan niya ang isang screen na nasa kanyang harapan ay sinusubok nito itong pindutin. Sa mga sandaling iyon ay biglang pumasok ang bunso niyang kapatid at nagulat kung ano ang pinaggagawa nito. At galit itong napasabi na iwasan daw niya ang laging masaktan sapagkat siya ay nag-aalala sa kanya. At aniya ay kapag naulit pa daw ang ganito sa kanya ay hihinto na daw siya sa pag-aaral at magtrabaho nang sa ganon ay huminto na siya sa pagiging hunter. Sa kabilang banda ay nakatuon pa din ang isip ni Jinwoo sa screen na nasa kanyang harapan at tinanong ang kanyang kapatid kung nakikita niya ba ito. Subalit hindi din niya ito nakikita at napatanong si Jinwoo kung paano babasahin ang isang unread mail. Sagot nito ay kailangan na buksan niya ang naturang mailbox. At agad nitong binuksan at lubos na nagulat at nagtaka kung ano ba ang ibig sabihin ng liham na ito. Pagkatapos nito ay nagpaalam na din ang kanyang kapatid na aalis na. Naiwan si Jinwoo na gulat at namamangha kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga liham na nagsisilabasan sa harap niya. At napaisip na kagaya daw ito sa nakita niya bago ito mawala ng malay sa loob ng dungeon. Dito ay may biglang lumabas na isang liham at kanyang binasa na tila ba ang ibig sabihin ay kailangan niya itong gawin upang siya ay lumakas. Akala niya ay isa lang itong biro sapagkat kagaya daw niyang babagang galing lang ay wala pang lakas upang gawin ito. Mas pinili na lamang nito na humilata kaysa gawin ang quest na ito. Titingnan na lamang daw niya ito pagkatapos nitong matulog. Nang biglang may nag-alarm at ito pala ay isang babala na hindi niya natapos ang gawain na nakahain sa kanya at may parusa itong matatanggap. Biglang nagising si Jinwoo dahil sa lakas ng lindol at bigla siyang nalipat sa isang lugar. Nagulat siya sapagkat kanina lamang ay nasa ospital lang siya tas biglang nasa deserto na agad siya. Hindi siya makapaniwala at iniisip niya lamang na isa daw itong panaginip. Nang biglang may lumabas sa kanyang likod na isang poison fang giant centipede, baka sa kanyang muka ang gulat at takot. Sa mga sandaling iyon ay bilang lumabas na naman ang isang mensahe na kailangan niyang makaligtas sa loob ng 4 na oras, hindi siya makapaniwala sa nangyayari.
Nagpatuloy ang kanyang pagtakbo at pag-iwas sa mga atake ng centipede hanggang sa maubos ang 4 na oras. Maswerte siya sapagkat nakatagal siya ng 4 na oras nang walang pahinga. Bago pa siya maabutan ng mga nagsilabasan na centipede ay nagawa niyang matapos ang quest sa takdang oras at muli siyang nakabalik sa ospital na may kasama pang buhangin. Naiintindihan na niya ang dalang panganib ng hindi pagsunod sa quest na binibigay sa kanya. Dahil sa sobrang pagod ay hinimete siya ng datna ng isang nurse. Nagulat naman ang nurse sa kanyang nakita at kaagad naman humingi ng tulong. Pagkatapos ang pangyayaring iyon ay lumipat naman ang eksena sa dalawang nurse na nag-uusap na ayon daw sa doktor na ang isang abilidad ng isang hunter ay mabilis gumaling. At ang light exercise ay okay lang sa kanila kagaya ng pagtakbo. Ngunit tanong na nga lang nila na kung ilang oras na nga ba siyang natakbo. Biglang lumipat ang eksena sa ating bida at napasabi na ngayon ang ika-4 na araw na niyang nasa ospital at merong siyang nalaman sa 4 na araw na iyon. Una, ang bagay na nasa kanyang harapan ay hindi isang ilusyon at walang sino man ang nakakakita nito bukod sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang quest na natapos niyang gawin ay tinanggap na niya ang kanyang pabuya. Dahil natapos niya ang mga ito at nakatulong ito upang magbalik ang lakas na nawala sa kanya dahil sa mga exercise na ginawa niya. Dagdag pa nga niya dito ay napansin din niya ang antas ng kanyang kakayanan at meron din dito ng mga random box items. Pwede daw siya na maging malakas pa pag pinagpatuloy niya ito at ani niya na parang isa itong laro na may nagkokontrol sa mga gagawin niya. Natatawa siya at napatanong kung ano nga ba daw ang nangyayari. Lumipat ang eksena habang nakikipag-usap si Jinwoo sa isang nurse na nagpapaalam kung pwede siya na umalis muna pansamantala. Sapagkat meron siyang mahalagang bagay na dapat tapusin. Nagtungo naman si Jinwoo sa Hapjeong Station upang subukan ang susi na natanggap niya mula sa pagtapos ng mga quest. Ani niya na pag matatapos niya yung mga daily quest ay binibigyan siya ng mga kakaibang kahon na kung minsan ay mga walang silbing pabuya lang ang nakukuha niya. Ang susi na hawak niya ay kakaiba sapagkat nakakapagbukas daw ito ng isang lagusan. At napatanong ito na kung ito nga ba ay kagagawa ng pagiging double awakening niya o di kaya ay patungo ito sa pagiging double awakening kaya dapat daw ay subukan niya ito. Posibleng pagtawanan daw siya sapagkat na ang isang katulad niyang mahina ay kailangan talagang makatanggap ng double awakening. At kung may bagay daw siyang dapat may pagmalaki ay yun nga daw ang bilis niyang pagtakbo. Kaya kung magiging mapanganib na ang sitwasyon ay tatakbo na lang siya upang makaiwas. Dito ay ginamit na niya ang susi upang pumasok sa dungeon. Pagkapasok niya sa dungeon ay napansin niya na nagkaroon ng harang ang dungeon na pinasukan niya. At hindi siya makalabas ng mga oras na yun nagulat siya nang biglang may dumaan na babae at nakatagas at mukhang hindi siya nakikita nito. Pansin niya na mukhang nasa ibang dimension siya at hindi daw ito kagaya ng dungeon na pinupuntahan nila. Hindi pa daw siya nakakakita ng ganitong dungeon pero similar daw ito sa Red Gate Dungeon. Hindi na niya alam kung ano na ang kanyang gagawin dahil ang kanyang balak na pagtakas mula sa halimaw ay wala ng silbi. Nang biglang lumabas ang isang paalala na hindi siya makakalabas kapag hindi niya napatay ang mga pinuno ng halimaw pero may isa pang paraan upang siya ay makalabas ang gamitin ang return crystal. Kita sa kanyang muka ang takot at kailan nga lamang ay hirap na hirap pa siyang talunin ng isang rank na halimaw at pagkatapos ay siya lang mag-isa ang kailangan na makatalo sa mga halimaw. Nasa dungeon na imposibleng magawa niya ito. Nang biglang humihip ng malakas na hangin patungo sa kanya. At napatanong siya sa kanyang sarili na kung seryoso ba daw siya na matatalo niya lahat ng halimaw nang walang katulong habang nakatingin sa nag-iisang daan. At dito natatapos ang chapter 11 at 12 ng Solo Leveling.